Flight 815. Nakakaalis para sa akin. Stress. Flight 815. May pagmamalaki lang na ipapasa mo sa mga kabataan. Hey fam! Welcome to the third episode of KAPE Kape, Art, Persona, etc. So ayan, isa na namang episode ang ating mapapanood kasama ang ating mga artist na sila. Hi, I'm Ramster, a multidisciplinary artist based in Bulacan. Hi, I'm Jemart, a visual artist from Quezon City. Hi, I'm Brian, visual artist from Montalban. Ayun, maraming salamat sa inyong pagbisita at pag-share ng inyong mga art sa aming space sa The Banker. So, paano na-introduce sa inyo ang art practice na to? Okay. First of all, thank you very much din sa Banker sa pag-invite sa amin to produce our pieces here sa Banker. And then, in terms of practice, so mahabang proseso. Hindi siya yung pag nag-start ka mag-graffiti, yun na yun. So kailangan tuloy-tuloy siya. So hindi lang siya wall, hindi lang siya canvas. You can express your art any form ng material. So for me, yun yung pagiging practice. Wala siyang boundaries sa materials. Elementary ako, nag-start ng ng art, tas through the years, nag-iba-iba na siya ng ibang medium. Elementary pa lang ako, nag-drawing na ako. So, kailan lang na-enhance nag-work na ako. Year 2011, 12, nag-start na ako magkulay-kulay ng digital. Tapos, tinry ko lang sa pader. So, paano nyo nahanap yung community nyo? Yan, nagkakilala kami sa art scene, sa mga exhibits, sa mga gallery. And then from our friends of our friends, kakilala kami. And then we start sa mga walls, nagkaayaan. So sa mga pasimuno dito, si Hambley. So mas daw na siya sa amin mag-graffiti. And then, yun, nagtuloy-tuloy kami. Meron kaming goal sa isang buwan, makatatlo or dalawa kaming pader na pipintahan. So isa siya sa mga motto. Kasi yung art na ginagawa namin samahan, collective, kumbaga. Sa akin si Humbly, noong 2018 nakilala ko siya sa pagtutoys. Kasi gusto kong maghanap ng ibang medium sa art ko. Tapos yun, nakilala ko siya, marami natutunan sa kanya, tapos sa graffiti. Tapos recently si Fremster naman sa mga gallery shows sa Pusa. Tapos yun, nagplan kami na parang yun, bumuo ng parang kami-kami lang din na at least may magawang art sa pader. Year na 2012-13, nung napatira ako sa Bacoor, na-influensyahan ako ng mga street artists. Gumagawa rin ng toys, sculpt din ako. Gaano ba ka-importante yung meron kang community o mga kasama sa ginagawa mo as a graffiti artist? Pag sinabi mo kasing community, you work as a team. Mangangapa kayo sa isa't isa kung mag-vibes ba kayo, Personality. chemistry. So, yeah. nasasala din siya yung community. Yung solid as a community, you share your works and practices together. So, sobrang importante niya kasi kayo magtutulungan in terms of invites, una-una invites, and then yung traits na sipag. Kasi kung ikaw lang mag-isa, minsan tatama rin ka gumawa ng piyesa. Pero pag marami kayong gumagawa
nahahawa kayo sa into positive way para mag-progress yung work. Lalo na sa akin kasi di talaga ako masyado sa graffiti. Kasi more on hand paint kasi talaga ako. So, hindi ako masyado sanay sa spray. Medyo hirap pa nga ako kahit ngayon eh. Tapos pag may mga questions sa kanila na sasagot, tutulungan naman nila ako. Mas nakakahikayat ka ng ibang artists na yung mga tipong nag-start pa lang. Gaano naman ka-importante yung personal style nyo as a graffiti artist or a visual artist? Yung genre na ginagalawan namin is not as original siya because we work sa genre ng low bro. It was started sa West, yung low bro, yung mga toys, yung graffiti, sa mga skateboard. Yung ganong klaseng style, nabibigyan kami ng space ituloy. So yung personal style, siyempre nagiging parang cartoony, magkakamuka. Pero yung personal touch, like yung kung paano pumili ng kulay, kung paano kami, yung strokes, kasi yung strokes iba-iba naman eh. Mahalaga na meron kang sarili mong style. Mas makikilala ng ibang artists tsaka ng galleries. Doon sila madalas tumitingin. Parang ikaw yung brand mo, yung meron kang kilala ka niya. Parang alam na kagad nila yung style mo. How do you deal with creative block? Kapag talagang wala ka na talagang mag-isip, anong gagawin or anong ginagawa niyo? Usually, nanonood ako mga movies. O kaya, kung hindi sapat yun, wala talagang pumapasok sa utak ko, papahinga lang ako. Parang siguro, mga 1 linggo or kung hanggang kailan ka makaka-recover, tapos labas ka, ganyan. Usually kasi random ang ideas. Minsan nga, maglalakad ka lang just may makita kang, may nakita ka lang sa dana. Natapaan ka lang na kung ano, tapos may naisip kang bigla. Ayun, yun na yun eh. Pag emotionally broken ka, na kailangan mo siyang ilabas kasi lumalabas siya na natural. Saan yung mga favorite spot nyo na gawin yung art nyo? Public walls o yung intimate space? Pag gumawa ka sa public, wala ka naman kikitain dun. Wala naman pera dun, pero masaya siyang gawin. So, kailangan mo siyang i-balance din na habang gumagawa ka sa public art, tuloy pa rin yung paggawa ng piyesa sa mga galleries exhibit. Usually, kaharap ko canvas eh. Hindi mo pwede gawin mo yung ganyan doon eh. Tapos yung gallery, ayaw nun. Di ba? Lalo na pag may specific team sila. Isa sa mga paborito ko yung gawa ko sa Montalban, sa Parañaque, tapos kasi doon ako lumaki. Kaya parang mas madami akong nagawa doon. Tsaka sa Bangkok, yung gawa ko doon. Anong vibe naman yung binibigay sa inyo ng intimate space na tulad na ito? Yung freedom. Yung freedom na makagawa ng artwork na walang sisita. Gaya yung karakter ko na Tiyanak na medyo scary sa tingin ng iba. Mga hindi sanay na nakikita ng mga tao na ginagawa ko. Hindi siya super curated na yun. Pwede kang gawin kahit ano. Gaano ba ka-importante yung graffiti sa art scene? I speak for our community na yung graffiti, ma-express mo yung artwork mo sa ibang tao, sa public, lalo na kasi sa experience na may ipagmamalaki kang na ipapasa mo sa ibang mga kabataan ba. Yes. Na-adapt nila by just looking at your process doing the art. Sa akin as visual artist, importante siya eh. Lalo na sa kagaya kong mga artist na nagagalit. Kasi parang hanggang doon lang yung art mo eh. Kung sino lang yung mga nasa community mo, sila lang makakita eh. Parang mas maganda ilabas mo siya sa public na parang open sa lahat ng tao na makakita na, may ganyan palang art, may ganito palang nangyayari. Diba? Street art talaga yung may tatawag. Pero both naman is connected pa rin. O, parehas naman na nakaka-engage ng tao. So kahit gumawa ka dyan sa kalsada, parang katulad ng experience ko dati na parang napapaisip yung mga tao or yung bata kung anong ginagawa namin. Kasi pag may hawak kang brush, para ka lang okay lang eh. Parang minsan okay lang sa tao. Pero pag meron kang spray paint, sabihin ka na nagbavandalize ng mga pader. So parang nakakabuo siya ng community.
So, ayun. Thank you so much again sa pag-share ng inyong insights and pag-inspire sa amin at sa mga nanonood. Let us know kung saan namin kayo mahanap and your socials. And thank you, Kesh, sa pag-interview sa amin. And then, thank you sa time. Sa mga works namin, IG ko is remster_333. Ayun, thank you. Thank you po sa sa pagkakataon ng magawa rito sa Bunker. Sa socials, follow lang sa IG ko na Gemart1715. Tsaka yung character ko na Chanak, 37 siya actually. Ayun. Ayun yung thank you po direct sa opportunity na makagawa kami dito. Ginawa ko yung character ko na robot, si KR8. So, yung IG ko is humbly.ph, humbly.ph. So, andun yung, pinapost ko din yung mga paintings ko, tas yung mga upcoming shows. May mga upcoming shows ako itong taon na to. Tapos, yung mga toys ko, mga bootleg toys, ay makikita nyo sa Allowed Space Lab. Ayun. Thank you guys for watching. Please stay tuned for our next episode and for news and updates and kung ano yung mga next na event and sino pa yung mga artist na bibisita sa atin. So, thank you so much and good night. Thank you. Follow us on our social media accounts at The Bunker Creative Village. Flight 815. Flight 815.